Bumili as of September 2023, actually, 6 na Forbes homes, okay, Forbes Park property. 6 po na bonggang-bonggang bahay sa Forbes Park. Ang pagkakaalam ko, pag ginugel mo ang mga bahay sa Forbes Park, no, pinakamahina ang 1 bilyong piso. Doon nilalagay ang pera ng bayan sa basement. Ito ang wow trending. 3 congressman di umano ang inatasan ni First Lady Liza Ahas, Tambaluslos at Sandro Marcos para hibasin ang pera ng bayan. Ito ay matapos na mabisto ng puting ahas ni Madam Maharlika Boljaquera na nasa basement pala ng bahay ni Zaldico sa Forbes Park. Di umano ay doon daw nilalagay ang pera ng bayan. OMG. Ayon pa sa puting ahas ni Madam Maharlika na 6 daw na bahay ang binili ni Tambaloslos sa Forbes Park, at ang nakakagulat, ang mga bahay pala na binibenta dyan sa Forbes Park ay hindi bababa sa 1 bilyong pesos. Personal din na pinuntahan ni Maharlika ang apartment ni Zaldico sa Paris pero hindi siya nakapasok. Matandaan na nagkainitan sila si Senador Villanueva at saka si Zaldico sa isang Senate inquiry, at dito ay naglabasan pa sila ng kanilang mga baho. Dito binulgar ni Senador Villanueva ang baho ni Zaldico. Sino pa kaya ang mga senador na tutulong kay Senador Villanueva kung ang isyu nga ng PCSO ay nawala? Sila si Senador Coco Pimentel at Senador Rapi Tulfo. Kaya natapalan na rin kaya ng pera? Kaya ang mga netizen ay hindi nakapagpigil at ito ang kanilang mga komento. Parang barya-barya lang kay Zaldico ang 1 billion at 6 times houses ng Forbes Parks. Grabe, merong pagawaan daw ng pulburon dyan sa Misibis. Dito ko lang nalaman sa vlog mo na pagmamay-ari pala yan ni Zaldico. It's located is an island nearby Legazpi. May laboratory daw dyan. I was watching the electoral hearing in Senate and the cuts, the resource person are telling lies and they are just laughing. Sabi nga ni Senador Bato na mag-usap muna sila dahil magkasalungat sila ng kanilang mga statements. Tuwang-tuwa si Senador Bato, sana maglindol dyan sa Paris at mapuruhan yung lugar na yan para mabaon ang pera. Pero syempre nakakahinayang, kaya nga lang kung di mabawi at mapakinabangan natin, mas maigi pa. Wow, nasa heart of Paris pala ang location, kaya sobrang mahal na mga apartment dyan. Kaya ayoko nang manood ng hearing dyan sa Senado at Congress. Ma-high blood lang ako. Mga magnanakaw, panahon na ang bahala sa inyo. Mas masakit yun. Sana may lakas ng loob ang mga taong mabubuting natitira sa gobyerno. Mag-speak up. Talo pa kayo ni Maharlika. Nag-speak up na. Dapat may death penalty sa mga politikong kurap. Ayan, ngayon may mga ipapakita tayong mga bagay-bagay from Paris, France. Okay, kung saan yung property ayon sa ating puting ahas, which is nasa circle din nila Zaldico Langot. Okay? Okay. Ano muna natin? I-recap muna natin yung pinanggagalingan ng vlog. So dahil sa Jutang Gini ng initiative, na booking si Zaldi at saka si Tambaluslos, si Lisa Smag, si Kuting. So ngayon, nagre-react nga itong sila Senator Villanueva na binabastos yung Senate, at hindi lang ng Senate, binabastos ng taong bayan, niloloko, ginagago yung mga tao, ginagamit ang DSWD tupad, yung mga AIX, yung mga ayuda, sa pakikipagsabuatan yan ng kampo ni si Lisa, lahat ang punot dulo. Imagine nyo kanina, nanood ako ng Senate hearing dyan, pinatatawag yung undersecretary na si Monina or aka Pinky Romualdez para magpaliwanag siya na siya doon sa Senate kung bakit ginagamit ng DSWD, okay? Bakit nakikipagsabuatan ng DSWD sa pagbibigay ng mga ayuda, okay? Kasabay nitong pagpapapirma ng People's Initiative. Okay? So, absent siya doon. So, kita nyo, lahat kamag-anak ni Kuting, magkakasabwat silang lahat. So, absent si Romualdez doon. Kamag-anak ni Romualdez, absent kasi syunga-syunga naman yun. Wala namang alam yun, kundi mangangamkam lang din sa kaban ng bayan. So, ngayon, absent doon. So, doon nanggagaling lahat ang ano na to. Itong mga pangyayari sa ating bayan. So, ngayon, dahil sinabihan, nung February 8, sinabihan ni Zaldico, si Senator Villanueva, ito eksakto niyang statement. Dahil nga nakikialam daw dun sa charter change.
So ayaw nga nila makialam, di ba, ang Senado, at ayaw lang makialam tayo. Gusto nila linlangin tayo. Ito sabi ni Zaldico. Unang-una, Senator Joel, sabi niya, ay dati naman siyang party list at masyado siyang mayabang ang ating senador at alam naman ho natin kung sino siya. Okay? Tapos sabi niya dito, may kaso daw ito sa ombudsman. Sabi ni Zaldico, si Senator Villanueva. Okay? Ngayon, galit na galit si Senator Villanueva dyan, na sinasabi niya na sinungaling daw itong si Zaldico. So, kumbaga naghahalongkatan sila ng mga baho nila. Okay? Pero bago natin i-discuss, mga kababayan, kung ano ba ang sinabi ni Senator Villanueva, na galit dahil si Zaldico ay sangkot sa mga nakarang anomalya, may mga kaso, nasabi ko na yan sa inyo. Alright? Nasabi ko na yan sa inyo. Sa unang pasabog natin, I think nasa Paris ako noong November. Hindi ko to naipakita ng maayos ang video na ito. Pero ngayon pinagtiyagaan ko, maiksi lang naman. Mga kababayan, bago po pina-take down ni Lisa Smugs, okay, ni Zaldi, kasama na silang lahat doon, kasama na, ito sila yung mga black ops ni Lisa. Si Zaldi, si Tambaloslos. Bago po nila pina-take down ang dalawang Facebook page ko, ay may nag-message sa akin na nasa circle din nila. Okay? Nasa circle din nila Zaldi Colangot, na siya ay ang asawa ni Zaldi, ayon sa ating source o sa ating puting ahas, mga kababayan, ay doon dinadala sa Paris at sa Forbes Park ang pera nating lahat. Pera ng bayan. So may nag-message sa akin, naikwento ko na to sa inyo, na-expose na natin, na bumili ng bahay o ng apartment sa Paris, France, sa number 31 sorry for my pronunciation, I'm not French. Montaigne or Monton, whatever. Okay? Avenue. So, ayon sa ating source na nakamanman sa asawa ni Zaldi Colangot, na kung saan, mga kababayan, ang asawa ni Zaldi Colangot ay kolektor ng Hermes. Mga Hermes. Milyones yan. Imagine mo, ang mga dating wala namang pera na ganun karami, ay walang pakundangan na gastusin ng pera ng bayan. Eto, mga kabapalangga. So, pinuntahan ko, hi Solid Marlica na ko, Sir Zorro, how are you? So, pinuntahan ko sa Paris dahil nag-message nga sa akin yung ating puting as na, Miss Marlica, pag pumunta ka sa Paris, puntahan mo to. Itong bahay na, itong apartment na ito, kasi diyan bumili ng apartment unit ang asawa ni Zaldi. So, ito, mga kababayan, pinuntahan natin. Actually, ito. Ayan, tingnan natin ha. So, hindi ka makapasok kasi mayroong code. Right? Okay, so pumasok ako dyan. Tapos, then ito. Tingnan natin. Papasok sana ako. So, ayan. So, supposedly papasok sana ako. Kaso lang, meron palang susi. Ayan, hindi ka makapasok. Kaya dapat, ayan, kita mo. Alright. Okay, ito na po. Ito pa isa. So, ayan, actually napakasimple lang naman na apartment to, titignan mo. Pero nasa heart nga siya ng shopping center dito sa Avenue Montaigne. Ayun, nakikita nyo, number 31. Tignan natin. Ayan, diba? Ayan, 31. So, nandyan siguro, I don't know kung nandyan dyan yung mga hinayupak na awatan sa taas. Mapasok sana ako, kaso lang, of course, merong code. Okay. Ayan. So, yan mga kababayan. So, sinadya ko po yan nung pumunta ako sa France kasi nga, ang nagbigay sa akin ng impormasyon, mismong na-circle at nakapasok na dyan sa apartment na yan dahil kakilala din nila ito. Okay? Baka yung asawa ay kolektor ng Herpes, sabi ni Den Scorpion. So, mga palaga, nakikita ninyo na kung iimbestigahan lang ng gobyernong ito kung saan dinadala ang pera ng nating lahat, ay talagang dapat ito mga ito walang
kapantay. Dapat 1 milyong katumbas ng gurgur ang parusa sa mga hinayupak na ito. So last year, sinabi ko rin sa inyo na maliban sa kolektor, itong kanyang asawa at pinapasara ang mga butik o mga tindahang mga designers sa Paris, France. Okay? At binabayaran, binibili lahat gamit ang pera ng bayan kung naalala ninyo. Ngayon, napatunayan na natin, okay, dahil sa inilabas ni Joel Villanueva, ni Senator Villanueva, na mga anomalyang kinasasangkutan ni Zaldico at mamaya, anuhin natin yan, isa-isahin natin yan. At gusto ko rin i-share sa inyo mga kababayan, this was last year also, na sinabi ko na itong, last month lang pala, na itong si Zaldico, si Liza, si Tambalusos, si Sandro, okay, magkakasabwat sila sa pagbayad ng mga trolls. Diba sabi ko yung kalbo, okay, yung kalbo, diba, si kalbo, na dugyot, na, basta, alam nyo na yun kung sino si Kalbo dyan. Okay? Si Kaki Kalbo. Okay? Na nag-away-away sila from presidential communications dahil hindi binibigay ang pera para sa kanila. Okay? Kaya, inabsorb itong si Kalbo ng kampo ni Zaldi at nila Sandro, nila Tambaloslos para umatake sa akin, umatake kay Inday Sara, kay sa mga Duterte at sa lahat sa atin. So, yan po ay actually information na naibigay ko na sa inyo. Ngayon, mga palangga, actually, itong taong ito ay napag-alaman din natin base sa impormasyon na na-receive natin. Hanapin ko lang yung eksaktong Okay. Binanggit ko na to na nagmamay-ari nga siya ng Misibis Bay Resort, Sunwest Group. Alright? At iba-iba pang mga companies which is binanggit ni Joel Villanueva. So imagine mo last month, last year, na tayo sa ito, nagbibigay na tayo ng information. At now yung mga information na isinishare sa atin ay nagiging balita na. At si Zaldi po, mga kababayan, ayon sa ating source, ay inatasan talaga yan ni Tambaloslos, ni Lisa Smugs na magbayad ng trolls. Para, ito yung na-vlog na natin na bayaran ang mga kabataan na mag-post sa TikTok ng 3 posts per week, 12 posts per month for 50 content creators sa TikTok. Remember that vlog? Then, dapat magkaroon sila ng 600 posts per month to attack Marlica, Duterte, Sara, o kung sino pa na mga vloggers na nag-expose ng kanilang mga kasinungali, mga pagnanakaw. 'Di ba sabi ko sa Twitter, kay magre-recruit sila ng 50 content creators, sa Facebook 600 accounts, unpaid accounts, unlimited dapat ang pagbabato kay Marlica, kay Duterte, o 'di ba ka-level ko ng Pangulong Duterte ngayon sa pagbabatos ng mga fake news laban sa akin. Kasi kung mapapansin ninyo, yung particular sa TikTok, may sinend sa akin mga palangga na nagduduet sa mga vlog ko, dinuduet nila. Tapos ito yung mga bata na hindi naman talaga sila political inclined, hindi naman sila political vlogger. So ito na yun. Ito na yung ginagawa ni Zaldico Langot, ni Lisa, lahat yan sila para atakihin tayo para nga naman mas mangibabaw yung kanilang kasinungalingan. So last year, actually kung gusto nyong puntahan yung Facebook page nitong ni Zaldico Langot, okay, na chairman ng Committee on Appropriations, hawak nila ang budget ng Pilipinas, mga kababayan. Magsimula sa tsinelas, sa paa, lahat, pati kipa yata ng asawa niya ay pinasunutan ng Hermes. Mga anak, actually, nakikita ko ito, ipakita kasi may mga minor. So lahat, magsimula sa belt, naka-Dior, pajama, lahat. Di ba? Di ba dapat ang mga politiko ay mamuhay ng modest kind of life. Simple lang. Paano sila magiging simple kung hawak nila ang trilyones na budget natin? So ngayon, napag-alaman natin dito sa ating source, mga kababayan. Ito, natin. Na bumili ng bahay, bumili sa Forbes Park. Okay?
September ko pa to inulat sa inyo eh. Nire-remind ko lang kayo. Bumili as of September 2023, actually 6 na Forbes homes, okay, Forbes Park properties ang naibenta doon kay Tambaluslos. 6 po na bonggang-bonggang bahay sa Forbes Park. Eh ang pagkakaalam ko, pag ginugel mo ang mga bahay sa Forbes Park, pinakamahina ang 1 bilyong piso. So kung 6, let's say kung paimbestigahan lang talaga hindi ko alam kung sino pang matino sa buwakan ng inang puting administration. This is 6 Forbes Park properties o Forbes properties. Ngayon, mga kababayan, ayon sa information, okay, sa ating puting jahas nung September ay meron ding property nga doon si Zaldi. So ano yun, niregalo ni Tamba. At doon sa basement, doon daw po nila nilalagay yung mga budget galing sa national budget. Doon nilalagay ang pera ng bayan sa basement. Kaya sabi ko, Senator Joel Villanueva, total, mainit ka naman sa privilege speech mo. Tulungan mo ang taong bayan. Bakit hindi ito ipaimbestigahan? Itong nakakarating na information sa ating channel na 6 na Forbes properties ang binili ni Tambaluslos at ang iba doon ay nasa pangalan o baka may dami o na kay Zaldi. Okay? At ng kanyang pamilya. Imagine nyo, may bahay sa Paris, may bahay sa Forbes, tapos may mga illegal na negosyo, di ba? May mga kickback. Okay? Itong mga impormasyon na ito, sinabi ko to sa inyo nung, I think, September. Okay? Mga palangga, na lahat ng infrastructure projects sa Congress ay dumadaan sa kamay ni Zaldi Colangot, Congressman Zaldi Colangot, at Congressman Edwin Guardiola, bagong pangalan to, Congressman Edwin Guardiola, and Congressman Momo. Okay? So itong tatlong ito, lahat nasushoot ang mga proyekto, ang mga infrastructure projects sa mga kamay nila dahil sila po ang kasabwat. Ayon sa ating puting ahas, inaatasan ni Lisa Smugs, ni Tambaluslos, ni Sandro na magnakaw, hubasin ang pera ng bayan. See this? So ngayon, sabi ko nga, sabi to, lahat ng gustong magkaroon, okay, ng proyekto, okay, infra project, ay dumadaan sa kamay nila. At papaano, mga kababayan? Umaabot ng what? 52.5% ang tongpats o patong ng mga hinayupak na ito para sa kanila. Imagine niyo, sabi ko nga kung ang budget is 1 million para sa kalsada, tapos ang 52.5% ay kukunin nila. Sa 50 na lang, di kalahati. 500,000. Anong kalsada ang dadaanan ng taong bayan? Kalsadang lastiko, goma, kalsadang warak-warak, dahil kinuha na nila ang pera ng bayan. So ito daw si Momo at Guardiola, parehong kongresista, nakasabwat ni Zaldico, ay long-time partners. Okay? At bagman, okay, noon ni Bonoan. Kaya daw alam nila ang lakad sa DPWH. Alam nila ang kalakaran kung paano humawak ng mga infrastructure budol project, mga kababayan. Kaya ang pera ay pupunta sa kanila imbis mapunta sa proyekto o sa taong bayan. Actually, ito daw si Guardiola ay meron ding mansion dito sa Los Angeles. Yan ang alamin natin. Dapat mayroon silang kamag-anak o putingas na mag-share sa atin na itong si Guardiola na kasabwat ni Zaldi ay meron daw ditong bahay sa Los Angeles sa exclusive community at top of the hill pa daw, overlooking, di natin alam kung saan ito. So mga kababayan, anong ibig sabihin nito? Doon sa statement ni Congressman Villanueva,
ay binanggahan niya, binoljak niya si Saldico na ang mga kumpanya ni Saldico ay nauugnay doon sa issue ng Pharmally at doon nga sa DepEd laptop. Last year, naulat na natin yung DepEd laptop na yan. Pero ngayong araw na ito, nakaraang araw, ay napatunayan natin na yung mga information na nakakarating, mga palangga, ay kinalkal ni Joel Villanueva. Sabi ni Senator Villanueva, ito yung kanyang statement. Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya, pero po pumasok siya sa away na hindi niya away. Kailangan niya magbanggit ng mga personal attacks at kakalkalin itong mga atraso niya sa bayan. So kinalkal niya. Ito yung kumpanya niyang SunWest Corporation. Tanong ni Villanueva, true or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaki